Sadahan ni Vice President Sara Duterte ang Marcos administration sa kanyang pagbisita sa Filipino community sa Australia. Ipinabatid niya doon sa mga Pinoy ang kasulukuyang sitwasyon ng kanyang ama habang nakapiit sa ICC sa The Hague. Weng de la Fuente sa balita. Sa kalayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Sa kanyang pagharap sa Filipino community sa Melbourne, Australia, kahapon, June 22, hindi na pigilan ni Vice President Sara Duterte na batikusin ng Administrasyong Marcos. Paglilinaw niya, hindi siya nagpunta sa Australia para sa personal na lakad. Matatandaan noong nakaraang linggo, tinanong ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kung personal ba o para sa bansa ang lakad ng Vice-Presidente. Kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. Pero nandito po ako dahil sa International Criminal Court at sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil sa ating bayan. Dahil ang dami-dami nating, daghang kitang mulo, dami-dami nating reklamo, ang dami-dami nating gustong makita sa ating bayan, pero hindi natin nakikita yon. Nagbigay rin siya ng update sa mga Filipino sa Australia sa kalagayan ni dating Pangulong Duterte habang nakapiit sa ICC Detention Center sa The Hague. Marami po ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, hirap ang kaniyang ama sa lamig ng panahon at hindi siya sanay mag-isa. Muli ring iginiit ng bise na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas kaya hindi dapat litisin ng kanyang ama sa The Hague kung meron mang kaso dapat dito sa Pilipinas litisin. So hindi dapat nakikialam ang ICC dahil we have fully functioning judicial courts from the lowest level up to the Supreme Court. May banat pa ang Vice-Presidente sa ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? Diba? Dahil yes ma'am, hindi nila kaya. Sinabi rin ng pangalawang Pangulo na dahil sa eleksyon, kaya dinala ang dating Pangulo sa The Hague. At dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin ay magturo ng ibang tao sa kawalan at kamalian nila, ay hinila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato. Pagdating sa foreign policy, tinalakay niya sa mga Filipino na dapat igiit ang soberenya ng bansa sa West Philippine Sea, subalit hindi raw tama na gawin ito gamit ang ibang puwersa ng kaalyadong bansa. Hindi yung kikilingan mo, tama ba ang Tagalog ma'am? Kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. That is not independent foreign policy. Saan mo gagamitin yung missile? Sino ang gigera sa Pilipinas? Sagot ng Philippine Coast Guard sa pahayag ng bise, walang anumang impluwensya mula sa ibang foreign power ang polisiya ng Pilipinas sa paglaban para sa karapatan sa West Philippine Sea. Hindi rin napigilan ni VP Inday na magkomento sa anay mga ibinibida ng Marcos administration sa mga magagandang nangyayari sa Pilipinas. It looks good on paper, but you don't see it at all. There is nothing happening in our economy. Yung mayaman,
mayaman pa rin. Yung mahirap, lalong naghihirap. Sagot naman ng palasyo, It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ito chismis. maging ang 16 na trilyong utang ng Pilipinas nasilip ni VP Inday. Nasaan ang inutang? Kasi dapat pag nag-utang ka, may nakikita ka. Pero sabi ng palasyo, Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trilyon ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. bumanat din ang Vice Presidente sa San Juanico Bridge sa Tacloban na kilalang baluarte ni House Speaker Martin Romualdez. San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Ang sumama sa mainit na usaping ito, Sino na yan? ito po naman ang prinsesa ng Kamara de Representante. Aba, Opo. may prinsesa na pala. May dun. prinsesa po ang Kamara de Representante sa katauhan po ni Princess Abante. Ay, may boses daw yan, Sid. Yan. Oh, pakinggan na lang natin. Pakinggan natin, Ang Ma'am prinsesa. Princess. Noong una, we have not received a copy of the said order to file a counter affidavit. Ako personally, I've learned about it through the reports, and I've seen it on social media. What I can confirm to you is that the plenary adopted the report of the Committee on Good Government and Public Accountability on June 10. And then the committee report was furnished to the Ombudsman they received it on June 16. Nita. So, it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Pag ganun po ba ang complainant, House of Representatives and Good Government? Dun sa ano kasi sa heading ng nakita ko nakalagay yung committee I still have to read about it and review my limited knowledge of the legal processes, no? Pero I will get back to you on that. On your question on kung ano ang implikasyon nito sa impeachment, hindi ko pa rin yan masasagot. We have to talk with the yung legal and also the panel of prosecutors. But just the same, dapat magtuloy-tuloy pa rin ang impeachment trial. Pero hindi naman po ito Ni Ma'am Princess, Oo. kaya kami nagbigay ng kopya sa Ombudsman, bahagi lamang ito ng proseso Okay. at hindi ito reklamo. Kumbaga, nagbigay lang kami ng kopya sa inyo. Na ang nakalagay doon ay nire-recommenda namin kasuhan. Di ba? Recommendation yun di ba? Alam mo, yun ang punto naman, ang sagot ni Ombudsman Martirez. Ito sagot ni Ay, sige, sige. Ito sagot ni Oh, sige. Ombudsman, ha? Meron Ang pa tayo. sabi ni Ombudsman, Yan. Samuel Martirez, bakit ba nila kami pinopornis ng kopya ng resulta Ayan. ng kanilang investigation? Oh, nakita mo yung picture niya, no? Parang talagang nanguusisa talaga, oh. Ano yun? Oh. Gagawin namin ano? Pardon the word. Pero ano yun? Gagawin namin scratch paper? Ano yun? We're not even a part of that investigation of the House of Representatives. Kaya hindi kami dapat parnisan ng kopya. Ayun!
Kaya pala, sabihin, kung ako pala titingin doon, dapat pala, hindi mo na pinadala ng ombudsman. Hindi na. Oo. Hindi nga. Hindi mo padadalhan. Unless nga, gusto mo ang ombudsman aktuhan yung, di ba? Kasi ang ombudsman, meron yung motu proprio Power, yes. na Oo. kahit wala nagpapail eh. Kaya sabi ko nga, dapat naginipan lang ni Ombudsman Martirez, pwede niya gawin eh. Ang problema, binigyan mo ng dokumento, may mga ebidensya pa. Oo. Anong gagawin nga naman nila doon, di ba? Sabi na, bakit may ganito rito? Hindi, dapat daw Di ba? ginawa ni Ombudsman doon, dapat inupuan mo lang yan. Hindi mo yan ginala, tinanggap mo lang. Sasabihin siguro nagbayad ba kayo ng parking fee? Ayun lang, ayun lang.